Pupunta kami ng birthday ngayon. So magtitingin kami ng mabibigay. Sabi namin gift card lang para medyo mabilis at simple kasi medyo gahol na rin sa oras. Kaya nga, ito mga visa oh. Ayan, pwede. Yan. Sam. Parang ang pangit ng ano. Para May mga... Ba't ganyan? Wala na bang iba? Easter na. Ito. Pang Easter. Na chocolates. Pero dito muna tayo. Wala ng ice cream dyan. Pero mas okay to. Pero parang pambabae, no? Sabi ni Alex, may activation card daw yung Mastercard. Dati wala namang activation. Meron na ngayon eh. Lalo nga nagmahal, no? Kaya nga. Hi everyone! Welcome back to our channel. May pupuntahan tayong 50th birthday ng friend namin. Very close friend. So pag-uusapan natin yung bakit ayaw na namin magrenta. And gusto na talaga namin bumili ng yung mukha ni Alex eh. Bakit ayaw na namin magrenta and gusto na namin bumili ng bahay. Sa mga nagsusubaybay sa channel, di ba? Tingin kami ng tingin ng mga show homes, kung ano man. At minamonitor nga yung market. Pero although mukhang pababa pa rin, Oo. talagang kinoconsider na namin na bumili dahil kasi isa sa mga point doon is imbis na kumbaga nagre-renta nga kami, napupunta doon sa bayad sa renta yung pera, sa bahay na lang ibubuhos kumbaga kung sakaling makabili nga, di ba? Oo. Kasi sa ngayon, nagre-rent kami 1,800 a month. Nag-calculate ako and then pinakita ko kay Alex na kung bibili kami ng bahay na around 500k, parang konting dagdag lang, pero bahay na namin, kumbaga. Diba? Kasi trinay naman diba namin na 600 to 700 na house. Kaya lang nga dahil nga may stress test na nilagay, medyo masikip na sila magpa-approve sa mas malaki-laki na amount, kaya hindi kaya kumbaga. pero at the same time, okay na din yun. Yeah. Kasi na-realize namin, okay kami na maliit muna yung space, yung tama lang talaga na space for us, pero yung kayang-kaya bayaran every month, na hindi kami mamumblema if ever, knock on wood, mawala ng isa sa amin ng trabaho, kayang bayaran, hindi kami magiging house poor, kumbaga, diba? Yeah, yun yung isa sa mga bagay na revelation, kumbaga. Dahil kasi yun nga, dati nakabili kami na, nagsimula kami sa maliit na bahay, tapos na progressively lumaki ng lumaki hanggat sa yung huling bahay namin. Sa mga hindi pa nakakita, nandiyan sa mga videos namin siya kung gusto yung interesado kayo makita. I-view nyo na lang, pero yun yung last na bahay namin, talagang napakalaki siya, as in para sa dalawang tao. Oo. Medyo overkill na. Yeah. Overkill na, although at that time afford talaga namin at nababayaran naman, hindi siya realistic. Oo, kasi 2,200 yon plus developed basement pa. So, yung property tax pa lang noon, ang laki na din eh. Tapos yung maintenance, syempre. Pero na-enjoy talaga namin yung bahay na yon. Kaya lang time for us na mag-reflect kung ano talaga yung kailangan namin as a family. Especially with Raiden. And then with mom living with us, diba? So dahil nagtatrabaho na ako remotely, isa sa mga kinoconsider namin na bagay is yung tama lang na lugar na bilang pamilya may sarili kong lugar, dahil nga syempre kung working remotely kailangan ko na may space, kumbaga office space. At si Molly naman nagtatrabaho din remotely paminsan-minsan, kaya
yung separation na space, important talaga. Eh, sa tinitira namin yun, hindi magwo-workout siya, lalo na pagbalik na mama galing Pilipinas. Tapos din si Rai, kung makapunta na dito, gusto namin talaga may sarili din siyang kwarto. So currently, yung space namin is 2 bedroom and 2 washroom lang. Tapos, yun nga, yung location din, kailangan isipin namin para sa family din namin. Kaya yun yung reason kung bakit gusto na talaga namin makabili ng house and ayaw na namin magrenta din. Yung isa pang point doon, kung sakaling swertehin na makabili ng bahay nga, yung nakikita namin na positive doon is imbis na binubuhos yung pera sa pagbayad ng renta, pwede na magsimula na mag-build ulit ng equity kung sakaling makajump ulit kami sa real estate market. So, kay Jillian, pre-approve kami, 'di ba? Tapos, pag nagbigay kami ng presyo na pwedeng hindi kami ma-refuse kumbaga, as long na mabayaran namin yung utang, and then may mga conditions na siyang binigay na kailangan naming ma-fulfill. So, nung kinalculate ko, kung nasa less than 500k, may equity kami na mga nasa 400 to 450. So, yun, maano na namin, like, mapupunta na yung pera na yun sa amin, diba? Kaya, kahit maliit na amount siya, oo. Amount pa rin yan na mapupunta namin towards either investing or magtabi para sa mga edukasyon ni Rai Rai o naman. Oo. So, yeah, yan yung mga bagay na consider namin bago talagang masasabi na lang na persigido kami na bumili ng bahay na Saka within yung- 2026. Saka yung, ang ano pa dyan, yung sa real estate, 'di ba? Kahit down siya ngayon, pero hindi naman siya mag-stay down forever. Kaya tataas at tataas pa din naman yung value ng house. Hindi nga lang sana mag-jump ng sobra-sobra na mahihirapan na naman yung mga taong makabili, 'di ba? Kaya okay din na talagang magkaroon na kami din ng bahay. Baka yung iba siguro malamang sasabihin yan, wag na muna tayo pababa. Pero sa tingin namin, komportable kami na pumasok na dito sa gantong entry point. Saka pag dumating na si mama, yung office talaga na Yeah, yun ginagamit niya ngayon, walang yun space. Nga, mawawalan talaga yun din. Yun din yung, Oo. kumbaga talagang kailangan din na makakita ng swak na lugar para Bago dumating. sa Oo. amin. Bago dumating si Mother. Oo. Kasi kawawa naman ni Mother. It's either mag-upgrade tayo niyan na sa rental or yun nga. Might as mabilisan. well, diba? Tapos yung another point naman is meron kaming banggit namin sa previous talk namin na meron kaming RRSP na pwedeng gamitin as a first time home buyers kasi considered kaming first time home buyer, diba? So, yung knowing na meron na kaming pang down payment and may capability na dahil nga si Alex nakahanap na siya ng full-time job. So lahat ng mga requirements para magkaroon ng pre-approval para sa mortgage, nakalinya na siya. Kaya Oo. very good yun, di ba? Oo, kaya parang ina-align na talaga na makakuha na din ng bahay kahit papano. And syempre dapat yung bahay din na makuha namin yung okay kaming dalawa. Kasi meron kaming nagustuhan dati. Nung una, Nag-clash naman. oo, nag-clash kami. Nung una parang okay siya, pero nung na-realize ko kinabukasan parang ayaw ko, tapos siya parang gusto pa din. Tapos sabi ko, parang hindi okay na magka-clash tayo, tapos bibilin natin yung bahay na yon, kaya maghanap pa rin tayo. Pero yun nga, may sa ano lang, sa pagpili ng bahay, siguro tama naman si Molly. Yung point is positive vibes, di ba? Yes, positive vibes na parang nakikita mo talaga yung sarili mo, natitirhan mo yung bahay na yon for quite some time, diba? Kasi hindi naman namin sinasara yung idea na eventually, what if kailangan pala namin ng bigger house. Pero sa ngayon talaga na pag-usapan namin, okay na muna yung lalo na nandito tayo sa
sitwasyon na nagre-resettle talaga dito sa Canada. Oo. So mas mainam sa views namin is yun nga, swak na place para maganda-ganda yung pagka-resettle at maka-move forward talaga. Tingnan natin yung panahon kung ano yung maibibigay, pero talagang sa ngayon talagang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kasi kahit papaano binigyan kami ng buwelo na kahit papaano may guidance. Malapit-lapit na tayo sa party, kaya mamaya makita natin. Itatry namin mag-video doon, pero pag madaming tao, syempre, diba, baka mahiya yung mga tao. Yun din. Pero i-share namin sa inyo yung isa sa mga famous, hindi ko lang alam kung famous buffet ba? Dati, famous nung siya. natin bukas, Oo. pagbukas niya, famous buffet dahil kasi yung lugar na to, maraming varieties in terms of Asian food. 50 yet. Grabe. Malapit Yun nga, na ba 50 tayo yet. doon? Yun nga eh. Ako hindi pa. Hindi. In denial pa yung isa dyan. Ang denial nga dahil kasi nung sa araw sabi niya, bakit mo matanda na ako? I know. Nag-picture kami, tapos nung binigay na niya sa akin, sabi ko, ba't parang ang tanda ako dito? Nakakatawa ka na yung reaction na lang, pero yun nga, parating din tayo. mabilis talaga ang Yeah. panahon. Kaya nga, mabilis talaga. Pero enjoy na lang muna, 'di ba? Tapos ito nga, yung kukunin naming bahay, yung swak lang para hindi kami mamblema. Saka kahit pa paano, mag-enjoy na tayo sa buhay. Totoo yun. Ito, nag-traffic dito bigla, nagwa one lane na. Kaya makikisingit tayo dito sa sana sa mga mababait na drivers. Papasukin tayo. Ito nga, sana. Nasa McLeod tayo ngayon eh. Bigla nag-one lane, baka Oo. construction or aksidente ba nandito? So merong construction nga dito sa McLeod Hindi mo sabi ito. Hindi ba siya yan? Parang siya eh. Krispy Kreme, tas may asan ba yung Jollibee dito? Jollibee. Ayan, Jollibee. Jollibee. Ayan. Lagi namin dinadaanan nung hindi pa work from home si Alex. Dito tayo sa A+ buffet. Sikat to dati eh. Ito, kumuha na kami ng food agad. Kilala ko si Andy kasi nag-season sa amin for a while. Tapos, nakilala ko siya at nakita ko siya nag-succeed from starting here sa ganda-ganda time sa business ko. Kaya sa araw na ito, magpapasalamat ko na ako na mag-invite sa amin. At wishing you all the best. Always good health and successful business. Always. Ito, round 2 namin. Ito. Sabi ko, ayaw niya na daw. Kaya sabi ko, sayang, gising ko na lang. Sabi nga pala din mag-U-turn na sa... Pauwi na kami tapos may banggaan dito ngayon. Kawawa naman yung car niya. Ano kaya nangyari, no? Wasakin mo. Yeah. Oh my. Isa sa kanila nag-beating the red light siguro. Yeah, baka nga. Anyway, nag-enjoy kami sa party.
dami namin nakain. Buffet kasi, problema. Kahit nag-iingat sa mga kinakain, hindi kaya. Oo, lalo na pag buffet, diba? Minsan ka lang makakain ng kung ano-ano eh. Kaya pinili na lang Lalo lahat. na sa restaurant na yun. May Japanese, may Filipino pa yata yun. Oo. Yeah, totoo. Ayan na yung Ayan na. ambulansya. Yeah, dumating na yung Dumating na. ambulansya. Hindi, bombero yun. Ang bumbero ba yun? Oo, bombero. Ba't bumbero? Baka case lang. May gas. May gas. Oo, may gas nga kanina. Ang dami nga doong gas. Anyway, yun na lang muna. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe to our channel. Until next time, bye!